niya pinipigil ang kanyang galit nang magpakailanman sapagkat siya ay nalulugod sa kagandahang loob. So, ganyan ang Diyos. Who is a God like unto thee? That pardons iniquity and passes by the transgression of the remnant of this heritage. He retains not his anger forever, because he delights in mercy. Sapagkat siya ay nalulugod sa kagandahang loob. Sabi pa sa Psalms 78:38, ngunit siya, palibhasa'y puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Why does God manifest such mercy and long-suffering toward men? Bakit daw nagpapahayag ng ganyang awa at mahabang paghihirap ang Panginoon sa tao? Sabi sa 2 Peter 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibaw ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa Numbers 14:19, ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo, ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakihan ng iyong kaawaan at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. What reply did the Lord immediately make sa ganitong At sinabi ng Panginoon sa Numbers 14:20, at sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa inyong salita. When the prodigal son and the parable repented and turned toward home, what did his father do? Nang itong prodigal son o alibughang anak sa parable nagsisi at gustong umuwi, anong ginawa ng kanyang ama? At siya ay nagtindig, sabi sa Lucas 15:20, at siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat, samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan siya ng kanyang ama at nagdalang habang at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya ay hinagkan. How did the father show his joy at his son's return? Paano bala ang ama nagpahayag o nagpakita ng kanyang saya
sa pagbalik ng kanyang anak. Natapos sinabi ng Ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katuwa, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya ay nawala at nasumpungan at sila ay nangagpasimulang nangagkatuwa. So yun ang ginawa ng Ama sa prodigal son. Dahil kasi, what is felt in heaven when a sinner repents? Ano ba lang nararamdaman sa kalangitan kung mayroong isang makasalanang nag-repent? Sabi sa Lucas 15:10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. What did Hezekiah say God had done with his sins? Ano ba lang sinabi ni Hezekiah na ginawa ng Diyos sa kanyang mga kasalanan? Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption, for thou hast cast all my sins behind thy back. Sabi sa Isaiah 38:17, narito ang aking ikapapayapa, ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa inyong likuran. Ganyan ang Diyos. Pag ipinagtapat natin ang ating kasalanan at hiningan ng kapatawaran, itinatapon niya ang lahat nating mga kasalanan sa kanyang likuran. Ibig sabihin, hindi niya na pinapansin. Basta humingi ka ng kapatawaran. How completely does God wish to separate sin from us? Daw ano kabuo ang ibig ng Diyos na ihiwalay sa atin ang kasalanan natin? Sabi sa Micah 7:19, thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin, kanyang yayakapin ang ating mga kasamaan, at kanyang ihahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Sa Psalms 103, verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalansang natin sa atin. Grabe no? Ganyan magpatawad ang Diyos. Pero tayo na mga mamatayin, tayo na mga mortal, pag minsan, pag sinabi natin napatawad na natin ang isang tao, may natitira pang hatred sa heart. Pero ang Panginoon pala, pag nagpatawad, ibinabaon niya sa kalaliman ng dagat yung mga kasalanan.
Hindi niya na inalaala. No? Ganyan ang Panginoon. Alam niyo ba na dapat sana tayo ganun din? No? Magpatawad. Dahil kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin. You reap what you sow. How did the people respond to the preaching of John? Then went out to him Jerusalem and all of Judea and all the region round about Jordan, and were baptized to him in Jordan, confessing their sins. Nang magkagayoy, nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. At sila ay kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. How did some of the believers of Ephesus testify to the sincerity of the confession of their sins? Paano bala ang mga mananampalataya sa Efeso na nagpatutuo ng kanilang pagkasinsero sa pagtatapat ng kanilang kasalanan? Sabi sa Acts 19:18 and 19, and many that believed came. Marami ang nanampalataya na dumating and confessed and showed their deeds. Tapat at nagpakita ng kanilang mga gawa. Many of them also with curious arts brought their books together and burned them before all men. So, marami rin naman mga nagsisimpalataya na nagsidating na ipinahayag at isinasaysay ang kanilang mga gawain. Sa 19, at hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihas ng mahika ay nagsipagtipon ng kanilang mga aklat at pinagsusunog sa paningin ng lahat. At kanilang binilang ang halaga niyaon at nasumpungang may 50,000 putol na pilak. Sabi, dako ulit dito. Mga libro nila sa magic. Through whom our repentance and forgiveness granted. Sa pamaraan, kaninong pamamaraan ang repentance at kapatawaran ay binibigay. Sabi sa Acts 5:13, ibinalo ng Diyos ang ating mga magulang sa Jesus na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya ay pinakadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipi at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Sa 1 John 5:17, lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanan hindi ikamamatay. So, all unrighteousness is sin. Tandaan natin huwag nating kalimutan. All unrighteousness is sin. Kung gumagawa tayo ng unrighteous deeds, kasalanan pa rin yan. And there is a sin not unto death. Dahil kasi may kasalanang ikamamatay. So, sa Romans 6:16, know ye not that to whom ye yield your servants to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, at kayo ay mga alipin niyaong inyong tinatalima.
maging ang kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima, sa ikapagiging matuwid. Sa 1 John 5:16, kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. So pwede gali siya mapangamuyuan. Naupol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. So ang mga nagkasala pala na ikamamatay, hindi pwede idalangin. Kahit idalangin mo, hindi na rin sasagutin eh. What is the only unpardonable sin? Ano ba lang ang kasalanan na hindi talaga mapatawad? Sabi sa Matthew 12:31 and 32, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him, but whosoever speaks against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipinatatawad sa mga tao. Datapwat, ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Amuning dapat natin halungan. May kasalanan na hindi pwede makatawad. What basis? Upon what basis has Christ taught us to ask forgiveness? Ano ang basihan na tinuturuan tayo ni Kristo sa paghingi ng kapatawaran? Sabi sa Matthew 6:12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. At ipinatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. So, amo nang basihan, kung mangayo kita ng kapatawaran o humingi tayo ng kapatawaran, kailangan marunong rin tayo magpatawad. What spirit must be cherished whom God forgives? Ano bang espiritu ang magiging sa atin kung napatawad na tayo ng Diyos? For if you forgive me the trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive me not men the trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Hindi ka rin patatawarin kung hindi ka marunong magpatawad. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, hindi ninyo ipatawad ang mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. What exhortation is based on the fact that God has forgiven us? Ano ba ang mga pagtuturo na nabase sa katotohanan pinatawad na tayo ng Diyos?
Sa Ephesians 4:32, and be you kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. At magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. In what condition is one whose sins are forgiven? Tandaan natin, itong aral natin sa gabi ito, tungkol ito sa investigative judgment na nangyayari ngayon sa Holy of Holies, ang huling gawain ng ating Panginoong Hesus. So kung hindi natin pag-aralan kung paano mag-confess, paano mag-repent at paano iwanan ang ating mga kasalanan, baka mayroon tayong natirang kahit maliit na kasalanan na hindi natin nahinga ng patawad, ika-cross out yung pangalan natin sa Lamb's Book of Life at ililipat doon sa Book of Death, Book of Sin and Death. Sayang. So kailangan pag-aralan natin kung paano natin ma-confess, ma-repent ang lahat nating mga kasalanan para patawarin tayo at ma-retain ang pangalan natin sa Lamb's Book of Life. In what condition is one whose sins are forgiven? Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputes not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinatakpan ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya sa diwa niya. Sa 15 MR 183, paragraph 2. Encourage kindly thoughts and holy affections. Cultivate the habit of seeking well of others. Let neither pride nor self-righteousness prevent you from making frank and full confession of your wrongdoings if you desire the forgiveness of God. So, ito pala, kung desire natin ang forgiveness ng Diyos, let neither pride nor self-righteousness prevent you from making frank and full confession of your wrongdoings. Kailangan maging prangka tayo at buo ang ating sulit ng ating mga kasalanan. Kung desire natin na patawarin tayo ng Diyos, itago yun ang mabubuting pag-iisip at banal na damdamin. Ugaliin ang pagsasalita ng mabuti tungkol sa iba. Huwag hayaang pigilan ka ng pagmamataas at pagiging matuwid sa sarili mula sa tapat at buong pagtatapat ng inyong mga maling gawain kung nais mo ang kapatawaran ng Diyos. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness. Actually, narito naman lahat ang pamamaraan kung paano natin iwaksi ang ating mga kasalanan para hindi maialis ang pangalan natin doon sa Lamb's Book of Life. So, sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, i-confess lang natin ang ating kasalanan. Uulitin ko, ang pag-confess, pag-aako yan na nakasala ka. So, tanggap ng Panginoon yan pag hiningan mo ng tawad. Patatawarin ka talaga. Dahil,
Alay naman na iya. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ay patatawarin ng ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. If we say that we have sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Kung sinasabi natin tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. Dahil kasi, sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakapag-turo sa atin kung paano hindi maialis ang pangalan natin sa Lamb's Book of Life. Dahil sa ngayon, hindi natin alam baka pangalan na natin ang nakasalang doon. So, kailangan kung bago makarating ang pagbasa sa pangalan natin, dapat lahat ng mga kasalanan natin ay nahinganan natin ng kapatawaran para maritin ang pangalan natin doon sa Lamb's Book of Life.